Mga kwentong pambata. Team na kagandahan. Ito ang aking kwento. Nagsimula ito sa panahong wala akong alam kundi kalayaan at kaunting kalokohan. Pagod ka na ba? Oh, sinong niloloko ko? Hindi ka napapagod. Hindi. May lakas ako ng ilang araw. Handa nang matalo muli? Maaari mo bang hulaan kung alin ako? At ang panalo ay ako, gaya ng dati. Yan ako, ang walang katapusang mapagpakitang gilas. Sa kabutihang palad, laging may nagpapanatili sa akin na nakaapak sa lupa. Mahal, siguro oras na para sa isang tagumpay na karera? At iyon ang aking ina, si Duchess. Ina, nakita mo ba yun? Ako'y lumilipad. Nakita kong lumulutang ka, aking bituin. Ngunit tandaan, ang mga tunay na kampyon ay marunong umakyat at magpakumbaba. Mapagkumbaba? Parang tahimik na panalo? Eksakto! At laging magtrabaho ng gusto, maglaro ng patas at panatilihin ang mga sipa na iyon para sa karera, hindi sa paglalaro. Ang kanyang karunungan ay hangin sa ilalim ng aking mga pakpak o mga kuko. At ang mga salitang iyon, dinala ko sila tulad ng isang lihim na kayamanan. Sige, ginoong kampyon, mag-isip ka na mabilis. Sa susunod na karera, gumamit tayo ng piring. Mga piring? Iyon ay isa pang salita para sa oras ng pagtulog para sa akin. Ay, namimiss ko ang walang kabuluhang mga araw ng aking kabataan. Nakatira kami sa isang malawak na kaparangan na pag-aari ng magsasakang si Gray. Itinuring niya kami ng may pagmamahal at kahinahunan. Isang tunay na tahanan kung saan ang bawat pagsikat ng araw ay nangangako ng bagong laro. At bawat paglubog ng araw ay nagdadala ng mga kwento sa ilalim ng mga bituin. Isang araw, lumapit siya sa akin. Ito, iyo. Ngayon ang araw na sisimulan natin ang iyong mga aralin. Mabilis kong natuklasan na ang ibig sabihin ng mga aralin ay pamilyar sa kagat at pagpigil, upuan at iba pang mga bagay. At sinasabi ko sa'yo, ito ay sobrang hindi komportable. Sige na, tayo! Ay, subukan nating muli, iyo. Ang kagat ay kakilakilabot, matigas at malimig sa aking bibig. Para sa'yo, kumain ka ng oats. Napakagaling! Nagtiwala ako sa kanya at hindi nagtagal, nasanay na rin ako sa kagat at kabisada. Ang mga pagkain ay isang magandang premyo. Sumunod ay ang upuan. Nakita ko ang aking ina na may kargang tao noon. Kakaiba, nakaramdam ako ng pagmamalaki sa pagkarga sa aking amo. Tingnan mo, isang tunay na magaling! Ang sapatos ang mga sumunod sa agenda. Ano ang mga ito, ina? Pang-top na sapatos? Hindi, anak. Para protektahan ang mga paa mo sa daan, hindi para sa sayaw. Nang nasasanay na ako sa aking bagong gamit, nagpakita si John Manley. Nabanggit mo ang isang magandang kabayo. Kailangan ni Ginoong Gordon ng isa. Si Ginoong Gordon ay ang amo ni John na nakatira sa isang malaking mansyon sa hindi kalayuan. Nasaan si... Oh! Nandoon ako, nakaayos at kumikinang. Halos tumama ang panga ni John sa sahig. Iyon ba ang isa? Oo, hindi lang siya maganda ang muka. Mabait din siya. Kukunin ko siya. Pagkatapos ay tumama ito sa akin, iniwan ko ang lahat ng pamilyar. Ina, kailangan ko na ba talagang umalis? Ito ay isang magandang tahanan, mahal. At tandaan, ang mga kudwadra ni Ginoong Gordon ay may walang limitasyong dayami. Pero, mamimiss kita. Tandaan mo ang aking payo. Magtrabaho ng mabuti at masipag. Palagi kitang mamahalin. Iniwan ko ang nag-iisang tahanan na kilala at minahal ko. Dinala ako ni John sa Birtwick Park, ang aking bagong tahanan. Dito tayo dumaan. Ito ang iyong bagong kwadra. Kumusta? Oh, kumusta? Sa itong masiglang maliit na pony na may malasot lang buntot na dumadaloy sa kanyang makinang na puting balahibo. Ako si Mary Legs. Anong pangalan mo? Hindi ko pa talaga alam. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka nila ng isa. Sana may mas maganda pa na binigay sa kanya. Ang dati kong kwadra. Isang nagagalit na chestnut mare ang tumunog.
Ginger, hindi ka mawawala sa kwadra mo kung hindi mo sinagot ang lahat. Ipagpatuloy mo yan at sisimulan na kitang sipain. Bakit siya napakasigla? Oh, kawawa naman si Ginger sa simula niya. Hindi niya naramdaman ang malumani na kamay. Bigla kong nalaman na hindi lahat ng tao ay nagpapakita ng kabaitan. Nang maglaon, sa isang araw na iyon, dumating si Ginoong Gordon, ang aking bagong amo. Siya ay maganda. Nag-iisip pa kami ng pangalan, Ginoo. Paano kung Black Beauty? Mukhang bagay siya. At ganun lang, tinawag akong Black Beauty. Gustong gusto ko ang tunog ng pangalan. Hindi nagtagal, nakipagtulungan ako kay Ginger para sa paghatak ng karawahe. Kinabahan ako, paano kung masama ang ugali niya? Lumalabas, siya ay matigas, ngunit patas. Magandang kakampi tayo, hindi ba? Siguro nga. Para sa isang baguhan. Naging kaibigan niya kaagad si Mary Legs. Medyo natagalan si Ginger, ngunit kalaunan natagpuan namin ang aming ritmo sa kalsada ng magkasama. Bagaman nagsikap kami, nasiyahan kami sa isang karapat-dapat na araw ng pahinga bawat linggo. Woohoo! Naghahabulan kami ni Ginger, nagtatawanan at nagpapakawala. Hindi ako makapaniwala na ikaw ang parehong masungit na kabayo nung unang dumating ako. Medyo nakakahawa kasi ang kabaitan dito. Lahat ba ng tao ay talagang napakasama noon? Sa aking nakaraan, ginamit ako ng mga tao para sa kanilang kapakanan. Ngunit ni isa sa mga naunang amo ko ay hindi nagpakita ng init na nakita ko dito. Ang kanyang mga kwento ay humila sa aking puso. Kawawang Ginger. Pero mas masaya ka na ngayon, tama ba? Oo, hindi ko kailanman naramdaman na mahalaga ako. Lumaki kaming tatlo. Nag-e-enjoy sa aming mga araw sa Birtwick Park. Lahat ay mabait sa amin doon. Si John, Ginoong Gordon, at maging ang batang si Joe Green. Kaakit-akit na bata, ngunit kasing ganda ng bagong panganak na bisero. Ngunit ang aming kagalakan ay panandalian lamang. Ang asawa ni Ginoong Gordon ay nagkasakit ng malubha at kinakailangan nilang lumipat. Nadudurog ang puso ko, ngunit kailangan kong ibenta ang aking magagandang kabayo. Hindi nagtagal ang bahay ay sinara at lahat kami ay naghanda upang maghiwalay ng landas. Ang aking kahangahangang kapareha. Mamimiss kita. Kahit papaano, magkasama kayo. Magkikita tayong muli, Mary Legs. At hindi ka namin makakalimutan. Hindi nagtagal ay nakarating kami ni Ginger sa malaking ari-arian ng aming bagong may-ari, si Lady W. Mabilis niya kaming sinukatan ng tinatawag na bearing reins. Oh, hindi. Wag na naman ito. Para silang corset, pero para sa leeg mo. Pinilit ng mga rinda na ito ang aming mga leeg sa isang masakit na elegante na arko na para bang sinadya naming magmukhang maarte. Taas! Mas gugustuhin kong hindi. Halika, Ginger. Marahil ito ay para lamang sa isang magarbong larawan. Taas! Masakit! Sobrang masakit! Taas! Iyon ang huling pagsasawalang kibo. Naging magsik si Ginger ang pasimula ng tunay na kaguluhan. Napakahirap! Hahanap tayo ng ibang gamit para sa kanya. Ginger! Iyon na yung pagtatapos ng aming pagtatrabaho ng magkasama. Ang trabaho ay walang humpay at walang mga araw na walang pahinga tulad ni Ginoong Gordon. Oh, maluwag ang iyong sapato. Bahala ka. Yeah! Hindi ako hahayaan ni Jan na humakbang gamit ang maluwag na sapatos. Bilis! Tara na! Yeah! Walang silbi! Yeah! Napatras ako, nasaktan at nawalan ng pag-asa. At naroon si Ginger, mukhang natalo sa pagkikipaglaban sa isang paint mixer. Kamusta, Beauty? Ano ba talaga ang ginawa nila sa'yo? Ang malupit na pakikitungo ni Lady W ay nagdulot ng pinsala. Nakakadurog ng puso na makita siyang ganito. Bukas, pupunta ako sa isa pang may-ari. Hindi ko kayang isipin na magkakahiwalay tayo. Ito'y isang ibang kabanata lang, kaibigan. Mamimiss kita ng husto. Noong gabing iyon, pinahalagaan namin ang aming mga huling sandali na magkasama sa abot ng aming makakaya. Pagsabit ng madaling araw, wala na ang aking mahal na kaibigan. Madalas akong nananaginip ng gising tungkol sa mga mababait na kakilala mula sa aking nakaraan. John, kasama ang kanyang matiyagang paggabay, Little Joe Green, na ang mga kalokohan ay maaaring punan ng isang libro.
at ang aking mahal na ina na si Duchess, na ang mapagmahal na payong muli kong naririnig pa rin sa aking mga tenga. Tandaan ang aking payo. Magtrabaho ng mabuti, magsipag at lagi kitang mamahalin. Napakarangal niya nung dumating siya. Ngayon, tingnan mo siya. Oras na para ibenta siya. At kaya, umalis ako sa malupit na serbisyo ni Lady W at naghanap ng bagong tahanan kasama si Jeremy, isang driver ng taxi. Ito ay hindi gaano, ngunit meron itong lahat ng pangkat ng pagkain. Kung ang dayami ay pangkat ng pagkain. Hindi naging madali ang paghila ng mga karawahe sa buhay. Mahaba ang oras, ngunit sa kabaitan ni Jeremy ay isang maliit na kaginawaan sa mahirap na mundo. Ginger? Sa makapal na usok ng lungsod, nakita ko ang isang anyong masyadong pamilyar, isang mahinang chestnut mare. Ginger, ikaw ba talaga yan? Oy! Bakit tayo tumigil? Oh, manhin! Halika na! Habang lumilipas ang mga panahon, magkasama naming hinarap ni Jeremy ang mapait na taglamig. Tumama na ang lamig. Hindi ko na kayang magpatuloy. Paumanhin sa'yo, pero kailangan mong maghanap ng ibang landas. Sa isang mabigat na puso, ako ay pinagbili muli. Sa pagkakataong ito, sa isang demanding na umuupa ng kabayo. Ang kanyang mga kahilingan ay matarik at kaming mga kabayo nagtatrabaho sa madaling araw hanggang sa dapit hapon nang walang tamang pahinga o pagpapakain. Hayo! Hayo! Bilisan mo! Kahit pagod na pagod, hindi ako sumasama sa iba sa paghihimagsik. Ang karunungan ng aking ina ay malingaw sa hirap upang magtiis, magsikap at mag-alala. Sa mga madilim na araw na iyon, ang mga alaala niya, ni John at Ginger, ang mga parol sa gabi, ay gumagabay sa akin. Ginger, sana makita na lang kita ulit. Beauty. Mahal kong Beauty. Ginger, ikaw ba talaga yan? Mukha kang pagod. Sobrang payat. Namimiss kita ng sobra. Ako ay nasa kabila na ng mundong ito ngayon, aking kaibigan. Masyadong malupit ang buhay. Masyadong malupit. At nasasaktan akong makita kang nahihirapan. Oh, Ginger. Ngunit kumapit ka sa pag-asa, mahal kong Beauty. Mas maliwanag na ang mga araw ang naghihintay. Paalam sa ngayon. Ginger, oh. Ay, paalam aking mapagmahal na Ginger. Dalangin kong mapayapa ka at malaya sa wakas. Nagpatuloy ang mga nakakapagod na araw habang walang humpay na itinutulak kami ng mga kutsero sa gabi. Ito ang pinakamahirap na oras ng aking buhay. Halika na! Ikaw na matanda! Kilos! Haya! Ang sakit ng paa ko, nanlalambot ang tuhod ko, halos hindi ako makatayo, lalo pa kung gumalaw. Tinitingnan ng walang iba kundi ang paghamak, nagpasya ang mga tao na hindi na ako kapag-ipakinabang. Ipinadala nila ako sa isang perya ng kabayo, isang lugar na hindi tiyak ang kapalaran. Doon ako nakatayo sa perya ng kabayo, nag-iisip kung sino ang magnanais ng isang matandang kabayong tulad ko. Ang mga alaala ni na Ginger, ina at John ang pumuno sa aking isipan. Kumapit sa pag-asa sa mga salita ni Ginger, kahit na sila ay panaginip lamang. Ginger, ina, John, Beauty, ikaw ba yan? Yung pangalan ko, hindi ko ito narinig nang may ganoong pagmamahal sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, isang mainit na kamay ang marahang humaplos sa aking mukha. Isang puting kuko at puting bituin? Ikaw yun! Tanda mo ko, Joe Green? Kahit napagod, nakilala ko ang kanyang amoy. Isang pamilyar na aliw mula sa aking nakaraan. Si Joe Green, ang dating malamya na batang lalaki sa Birtwick Park, ngayon ay nakatayo sa harapan ko. Lahat ay nasa hustong gulang na. Oh, anong ginawa nila sa'yo? Iuuwi na kita, Beauty. At kaya, dinala ako ni Joe sa kanyang tahanan. Ako ay pinakain, itinatangi, at sa wakas, tunay na masaya. Sa buong paglalakbay ko, nasaksihan ko ang kalupitan at kabaitan ng sangkatauhan. Tulad mo, kaming mga kabayo nakadarama ng sakit at nananabik na habag. Mamuno tayo ng may kabaitan, sama-sama, maaari tayong bumuo ng isang mundo kung saan ang bawat nilalang, malaki at maliit ay nakakahanap ng kapayapaan at pagkakaisa.